Nako, ito si Senator Jinggoy. May kasunduan na nangyayari dyan kay Lam. Sino po yung Lam? Alam ko, cute yun. Sana all. May kasunduan daw sila. Nakaayon po sa isang abogado. Kaya kung hindi man totoo yung kasunduan na yan, ay reklamo mo na, Jinggoy. Pero kung totoo man, tahimik lang. Ito, panoorin natin at kayo na po balang humusga kung ano po itong kasunduan nila Lam at Senator Jinggoy dyan po sa PDEA Leaks Senate hearing. May kasunduan pang nalalaman na. Okay, ito, panoorin natin. Bukod doon sa unang-una, mukhang nakipagkasundo siya kay Lam para maging Senate President in exchange for tutulungan siya sa kaso niya. Ang isang teorya pa ay aayusin ni Jinggoy Estrada ang pardon, gaya ng ginawa ni Robin Hood Padilla. At yung kanyang pardon ay magiging absolute pardon para siya ay makatakbo pa rin ng pangalawang termino. Kumbaga, yung pang-apat niyang termino dahil nahalal na yan minsan, di ba? O parang pangatlong termino niya kasi natalo siya dun sa pangalawang attempt niya na maging senador. So ito ata yung second term niya as senator, kung di ako nagkakamali. No? So yan yung mga teorya. But in any case, kahit saan mong anggulo tignan, kinakailangan good shot siya kay Lam, good shot siya kay PBBM. Marami nagtatanong, bakit kaya ganun ang naging asta ni Senator Jinggoy kay Agent Morales? Galit na galit siya at talagang gustong-gusto niyang sirain yung pagkatao ni Agent Morales. Well, ito naman po, matter of fact. Wala po akong judgment. Kaibigan ko po yan si Senator Jinggoy. Palagi ako iniimbita niya sa birthday niya at ayaw kong matigil na pag-iimbita niya sa akin sa birthday niya kasi masarap yung handaan niya every time nagbe-birthday yan. So ako, matter of fact lang. Bakit ganun na naging asta ni Senator Jinggoy kay Agent Morales? Ang quick answer, loyalist po talaga ang mga Estrada. Huwag niyo pong kakalimutan na si Erap Estrada sa panahon ng martial law, siya po ay naging mayor ng San Juan. So talagang supporter po siya ni Marcos Sr. at ni Imelda Marcos. At matapos nga ang EDSA Revolution, nagkaroon ng eleksyon para sa Senado. Dadalawa lang po ang mga oposisyon dun sa Grand Alliance for Democracy na nahalal sa 24 senador. Yan po si JPE at saka si Joseph Estrada. At itong eleksyon naman ito, dyan po tumakbo si Senator Jinggoy at dyan siya naging mayor ng San Juan dahil naging senador na ang kanyang tatay. At syempre, ang partido pa rin nila, aliado pa rin ng mga Marcoses. So talaga naman pong loyalist forever ang pamilya ni Jinggoy Estrada. In fact, nung tumakbo para presidente si President Estrada, tumakbo rin po si Imelda Marcos. At kung maaalala nyo, bandang huli, nag-withdraw si Imelda Marcos at inendurso si President Estrada. Kaya naman nanalo si President Estrada nung eleksyon para sa presidente. So mantakay ninyo ha, kung 20 years yan na martial law, 20 years naging mayor si Erap Estrada ng San Juan sa ilalim po ng KBL. Matapos yan, tumakbong opposition candidate, dalawa lang silang nanalo Enrile, at si Jinggoy naman ay naging mayor ng San Juan at syempre opposition din siya noong panahon ni Cory. So hindi po nakapagtataka na papanigan talaga ni Senator Jinggoy Estrada ang mga Marcoses. Dandyan pa yung katotohanan na itong huling eleksyon, pare-pareho kami tumakbo sa unit team ng presidente nga po ay si Marcos Jr. Now, ang alam ko, ako yung una talagang na-recruit as Senate candidate, pero pangalawa si Senator Jinggoy. At kung mapapansin nyo, hindi gaya nung nakalipas na eleksyon kung saan parehong natalo yung magkapatid na Estrada, ngayon po sa unit team, siya lang ang kinuha. Hindi kinuha si JV as official candidate ng unit team. So ibig sabihin, talagang malalim ang utang na loob ni Senator Jinggoy sa mga Marcoses. So hindi ako nagtataka na talagang sisirain niya ang pagkatao ng kahit sinong testigo na magbibigay ng testimonya na nakakasira sa mga Marcoses. Isang dahilan po yan. Genuine and true breed loyalist ang mga Estradas sa mga Marcoses. So, hindi natin maaalis sa kanya na talagang panigan. Ay nako, hindi po talaga patas ang mga tao sa Senado. Kasi mga politiko yan. So may mga paninindigan yan.
At syempre, meron na yung mga loyalties, no, sa larangan ng politika at talagang loyal ang Estrada sa Marcos. At yan naman po ay pinagmamalaki nila na bagamat na wala ang mga Marcoses, nagbalimbingan ng marami, silang mga Estrada, hindi sila nagbalimbing at naging tapat pa rin sa mga Marcos. Pero bukod po dyan, syempre, wag natin kakalimutan na convict si Jinggoy ng bribery doon sa kaso ni Napoles. Siya'y na-absulto sa plunder pero convicted pa rin for bribery. Medyo mabigat po yan, ha? Kasi ang bribery, may kulong, talagang siguradong may kulong po yan, at meron din pong perpetual disqualification from office. Now, may dalawang teorya po ako dito kasi wala na akong personal na pagkakaalam dyan. Ako ay isang abogado, nagto-theorize lang ako. At pwede naman po yan. Ito po yung mga educated guess. Meron kasi una na marites na naalala nyo yung kabuntik ng mawala si Senate President Mig Zubiri bilang Senate President. Ang nag-instiga daw nyon ay si Senator Jinggoy. Ito naman po ay ayon din sa mga senador no, na mga informante natin. At ang nag-udyok dyan ay nadiskubre daw ni Senator Jinggoy na merong parang, kung hindi ako nagkakamali, kung 24 silang senador, parang 24 or 36, hindi ko po alam kung 24 o 48 billion na infrastructure funds na sinulo daw yung leadership. Senate President, Senate Pro Tempore at Majority Floor Leader. Anyway, yan ay sabi rin ng isang senador no, na nagmamarites. At nadiskubre na sinulo nga nila. Ang nakadiskubre daw si Senator Jinggoy. Kaya, nung inilibas niya yan, nagalit yung ibang mga senador, so nagkaroon ng banta doon sa Senate presidency ni Senate President Zubiri. Bukod pa dyan, ito, marites na ito nung senador na nagsabi sa akin, humingi daw ng tulong itong si Senator Jinggoy kay Lam. Kasi alam niyo si Lam, First Lady, pero yan ay Atenista. Merong 6 na Atenista dyan sa Supreme Court na halos lahat po, contemporary niya sa law school. Di ba niya kaklase, sabay-sabayan, kasabayan sa law school. So humingi ng tulong. So parang ang naging arrangement daw, sige kasi si Biggs naman hindi makadeliver sa charter change, tutulungan kita, kunin mo na rin ang Senate presidency. Kaya nagkaroon ng tangka talaga na alisin si Mig Zubiri. Pati po ko nasunog kasi ang sabi na aking informante, lutong-luto na, talaga matatanggal na siya. So yan yung isang kwento. Pero isang kwento naman, whether or not nagkaroon nga ng banta kay Mig Zubiri, ang katotohanan ay meron tayong tatawagin na Robin Hood Padilla formula. Ano ba nangyari kay Robin Hood Padilla? Si Robin Hood Padilla na-convict din for illegal possession of firearms. Pero siya ay binigyan ng absolute pardon ni President Fidel Ramos. At yung absolute pardon, restore yung kanyang civil political rights na po pwede siyang mahalal muli. So ang pangalawang teorya, bukod doon sa unang-una, mukhang nakipagkasundo siya kay Lam para maging Senate President in exchange for tutulungan siya sa kaso niya, ang isang teorya pa ay aayusin ni Jinggoy Estrada ang pardon, gaya ng ginawa ni Robin Hood Padilla. At yung kanyang pardon ay magiging absolute pardon para siya ay makatakbo pa rin ng pangalawang termino. Kumbaga, yung pang-apat niyang termino dahil nahalal na yan minsan, di ba? Yan po ang natuklasan ni Attorney Harry Roque. Nako, nabisto na naman itong mga pinag-usapan mo. Pinag-usapan nyo. Kaya naman pala, ang sabi ng iba, bastos daw ang dating ni Senator Jinggoy dyan sa Senate hearing. Puro banat doon sa kaso ni Expedia Morales. Expedia Agent Morales. Ngayon, nangyayari, para sa mga netizen, siya naman yung sinisilip. Siya naman yung tinitingnan kung ano yung record niya. O ngayon, mayroon na namang, nako, ito si Attorney Harry Roque. Ba't ka kasi ba't mo kasi binisto? Paano yan? Ngayong last na Senate hearing dyan sa PDEA Leaks. Paano paniwalaan ng taong bayan yan? Lalong hindi paniwalaan yan kung ganyan. O, lalong hindi paniwalaan yan. O kayo, ano sa tingin nyo itong binisto ni Attorney Harry Roque? Totoo kaya yan? Nako, Jinggoy, totoo ba? Totoo ba yung napag-usapan nyo? Tuloy ba? Kasi nabisto man. Tuloy ba? Kung totoo, tuloy ba?
Pero kung hindi totoo, anong gagawin? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.